will that Spirit of the Lord reign in your life? Paano nila masasabi na, ay, na tawag dito na paanong makikita sa buhay mo yung Panginoon kung hindi naman nakikita sa gawa mo, sa galaw mo? How can you share his word? Evident tawag dito, talagang kumbaga paano maibabahagi sa tao? Talagang may babahagi na nakikita ba talaga yan sa buhay mo? O ibinabahagi mo lang kasi gusto mo? Sabi sa akin dati, paano po pag yung pastor ko po kasi adulterer, pero nagpapatuloy pa rin po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, tawag ko dyan, hypocrisy. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, bakit? Kasi siyempre, nag-aaral siya ng salita ng Diyos, namamahagi siya, hindi niya mauna yung sarili niya. Galing niyang mamahayag eh. Kaya po, alam niya po kung yan yung mga reason ko why I don't want to stand and call my name as pastor, no? Kahit bigyan pa ako ng titulo, kung ano-ano nang ang titulo ang na-receive ko, kung ano-ano nang ang award certificate ang na-receive ko, no? Pero, nagtatago pa rin ako na hindi ako nagtatago sa call ko na to stand about it. Nagtatago ako sa title kasi bakit? Kilala ko sarili ko eh. Siyempre, I am not a perfect person. I am still committing sin sa mata. Yung mata, full of lust yan eh. Pag yan nakakita, magkakasala yan. Kung pwede nga lang sabi ko, maglakad ng nakatikit na taloy eh. Diba? Para tapos yung, kung pwede lang, yung makita lang ng mata mo, pero wala kang nakita, wala kang naramdaman eh. Mga something like that. Para lang sabi ko, mamuhay ako Lord ng may purity talaga sa puso ko. But cannot talagang hindi. All of us is really a sinner. Walang may tatatuwa, may sasabihin na, ay nay, hindi ako gumagawa ng ganyan. Ay nako, wag niyo akong kausapin pag ganyan sasabihin niyo sa akin kasi mapagsasabihan ko lang talaga kayo na huwag kang magmalinis sa harapan ko. Sabi ko, kasi maririnig ka ng Lord, gaganyanin talaga kita. See? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ako, ganito ako, ganyan ako, ganyan. We cannot say ako, I'm this, I'm clear. No, crystal clear. Kahit magaanong kadalisay na tubig nagkakaroon pa rin ng sand. Kahit pas bukal mo yan makita, makuha, meron pa rin sand. No? Tayo pa kayang tao na buhay, nakakakita. Nagkakasala. Diba? And kaya nga tayo tinuturuan ng Bible kung anong dapat gawin. That is the manual ng buhay natin. Diba? Basic information na basic instruction before leaving earth. Diba? Pero marami pa rin sa atin yung nabasa na nga. Ala, sige pa rin. Yan pa rin gusto niyang gawin. Gusto natin gawin. Magaling tayo eh. Kumbaga, nabasa na nga natin. Gumagawa pa tayo ng sarili nating Biblia. O sige, tingin mo yan yung tama, o hindi gawin mo, yan alam mong tama. Di ba? Pero magtaka ka kung kahit na ano pa yung application mo sa sarili mo, if it is against the law of the Lord, tandaan mo yan. I'm sorry to say, your salvation can still be still. Marami kayong nasa still ang salvation, yung mga nalulukwan, yung nababackslide na nakakilala sa Panginoon, pero they're still continually committing sin. Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord dito eh. Huwag mo naman siyang tawagin ng Panginoon. Napaka-hipokrito naman, di ba? Pag-insulto naman natin yan sa Lord. Tapos insulto pa sa sarili natin. Ininsulto mo na sarili mo, damay pa si Lord, di ba? Sana ikaw na lang sa sarili mo eh. Pero pati yung salita ng Lord, nadadamay eh. No? Kaya nga po, napaka sa ating buhay na kailangan. Let's self-check natin before we do pahayag ng salita ng Diyos. Lord, nagagawa ko po ba ito sa sarili ko? Pag hindi po, tulungan mo po akong patuloy na baguhin. Kasi napakahirap naman po magpayag ng salita mo kung hindi ko naman po pala applicable to sa sarili ko. Di po ba? Okay, so that's the reality of the humans. Na mahilig tayo magtanggal ng speak ng ibang tao, yet the speak of our eyes is still there, hindi matanggal-tanggal. Kaya nga, apart from this word, nakita ko talaga yung realidad ng tao na kadalasan nababasa na ginagawa pa rin. Di ba? Gossip is a sin, nagagasip pa rin. Ay, nako, sabi ko, Lord, I'm sorry talaga. Even I myself, I correct myself. Pinapakorek ko yan kay God yung sarili ko. Kasi ang hirap mag-share ng words ng God, pero hindi naman applicable.
Meron pa rin akong kwan sa sarili ko when it comes to the word of God, syempre. Kasi I am not that word perfect eh. Itself, yung lang, yung talaga yung perfecto, yung salita niya lang. Yung word niya lang. Okay, next verse is yung tinatawag na sa verse 47. Sabi ng Jesus Christ, as for anyone or everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. Pag Yes. binabasa ko yan, parang plural talagang basahin yung everyone, no? As for everyone who comes to me. Pero pagka translate mo siya sa Tagalog, bawat isa. Two ways kasi sa akin yung word na bawat isa eh. Pwede siyang singular, pwede siyang plural. Pagka in everyone mo siya, magkadikit na siya, plural na siya sa akin, everyone. Pero pagka sineparate mo kasi yung word sa akin, pag every tapos one, sineparate mo siya, it becomes singular for me. Napaka-personal sa akin, bawat isa. Nililinaw sa akin ng Lord na bawat isa. As for everyone, bawat isa. No, plural kung sa iba, pinagdikit mo siya in English. Pag pinaghiwalay ko siya, nagiging singular siya, very personal word sa akin. Sabi niya, ang bawat isa na lumalapit sa akin, who comes to me, and here's my word, na mga nakarinig sa aking mga salita, and put them into practice, I will show you what they are like. Papakita daw ng Lord sa atin kung sino ka na nakakasunod talaga sa salita ng Panginoon. Wow. Praise God. Diba? So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, the Lord's eye are open to see His children actions and He can compare to what it like. Ibig sabihin, hindi bulag ang Diyos. Kaya nga sabi sa book of Genesis, God is a God of Elroy. Every word yun. Every word. Thank you, Lord, for the word. It means God who sees. It means the Lord can see everything in our life. Ibig sabihin, hindi bulag ang Diyos kasi kaya niyang i-compare ka eh kung sino ka, ano kang klaseng tao, ano kang klaseng mananampalataya ng Panginoon. Kung totoo bang ikaw ay obedient child of God or really not. Kasi pwede kasi sabi mo lang yan, o rinig mo lang yan, nabasa mo lang yan, pero hindi mo naman inuubay. Ang hirap kaya ng ganun. Di po ba? Ang hirap po ng ganun, yung parang akala natin nagagawa na natin, hindi pala. No? We really have to know na kapag nasa secret place tayo lang, akala natin tayo lang ang nakakakita ng magawa natin, ng katotohanan. Mismo si Lord yung pinaka-judge natin sa lahat ng gawa natin. Kaya nga sinabi niya yan, that I will show you what they are like. Kasi kung akala mo sa sarili mo, in your quiet time, you're doing something kasi ikaw lang nakakakita niyan eh. Ikaw and the invisible God, diba? God is an invisible God. Eh akala mo wala nang nakatingin sa'yo, eh nagkakamali ka. Kaya nga alam niyo po, kung gusto niyo makilala yung sarili niyo talaga, the best way and the only way for you to know who you are and what you are sa sarili mo, ngayong talagang makatotohanan, mag-isa ka. Makikilala mo yung sarili mo. Sino kapag mag-isa ka? Kumusta ka kapatid kapag mag-isa ka? Anong ginagawa mo kapag ka, quiet time mo na? Mas marami ba yung load mo ng Netflix? O yung mga Korean, mga K-pop. K-pop, ewan ko kung ano yung mga K-pop na yan. Hindi ko talaga alam yan. Yung mga bagong sibol nga na artista ngayon eh. Tawag dito, hindi ko nakilala. Diba? Tapos naalala ko pa, kasi nga bihira lang ako magtambay sa Facebook, kaya huwag kayong sumama yung loob na hindi napupusuan yung mga post niya. Pasensya na po kayo. Hindi po kasi ako dyan tinalaga ng Panginoon masyado. Ang trabaho ko lang kasi sa media, mag-oversee. Nag-oversee ako ng mga may situation, may problem, ganun. Yun yung mga pinapaabot sa akin, Lord. Pero to stay long time in media, no, I don't. Kasi time waster po kasi ang Facebook, Instagram, mga ganun. Pero wala naman ako Instagram. Facebook lang. Time waster yan for me. Kakain siya ng isa hanggang mababad ka na dyan. Lalo na yung uso-uso ngayon yung reels, yung mga short video. Nagaganyan din ako. Hindi ko yan ipagkakaila sa inyo. Pero hindi ako tumatambay. Yung kadalasan kasi tayo pag nagpo-post, no, aminin nyo man sa hindi, tinitingnan nyo kung ilan yung nag-heart, nag-react, sino yung mga nag-react, ilan yung mga nag-comment. Aminin natin yan sa sarili natin, that is us, diba? Ganyan tayo eh. So, kung gusto mo talaga makilala yung sarili mo kung sino ka talagang totoo, tunay, yung quiet time mo kapatid, kumusta mo yung sarili mo. Tatanungin kita.
Kumusta ka kapatid? Ha? Kumusta ka kapatid when we are behind? Kapag wala tayo sa Zoom, baka kasi pagalingan lang tayo sa pag-share. Paano tayo ko-compare ng Lord? How can the Lord will show you what we are like, diba, in His kingdom? Paano tayo ko-compare ng Lord kung we are different when we are in front of the Zoom? Yet, pagdating naman sa tawag dito, pagdating naman sa quiet time natin with the Lord, wala naman talaga tayong spending time. Ang sakit naman, Lord. Ang sakit! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Sabi nga, ang masaktan, sabi ng Lord, pupunuin niya pa at patuloy na babaguhin at paglalaga natin sa kanyang buhay ang salita ng Panginoon. Masakit talaga yung katotohanan. That's the truth. We have to face our reality. Kung hindi tayo matututo eh. Ano pang ginagawa natin dito? Wag nating sabihin na pumunta tayo dito para maglaro. Diba? Nandito tayo para kilalanin ng Panginoon at kilalanin ng maging ang sarili natin. Okay. Next word is that 48. Dalawa na lang. Sabi niya, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Wow, praise God. Hallelujah. Ang ganda naman ng pagkaka-compare ng Lord sa taong ito, sa type of builder na to. Nawa all. Di ba? Dapat ganito lahat na napakatatag ng tao na to. Tingnan niya ha. They are like man. Sabi niya, they are like man building a house who dug down the deep laid from the foundation of rock. When flood came, the torrent struck that house but could not shake it. Kung ilalagay natin to sa literal na paliwanag, ilalagay natin into general revelation regarding sa Bible verse na talaga. Kung ibababaw natin, this word is referring to a good builder who really dug down deep, yung talagang pinagtrabahuan niya ng mabuti yung kanyang foundation sa pagbuo ng bahay na talagang si tatay, engineer to si tatay na minsan naalala ko. Alam ni tatay to pagdating sa mga foundation. So, yung pagbubuo niya ng foundation ng bahay niya is maganda yung pagkakabaon. Sementado, founded talaga, rooted talaga siya dun sa ilalim, kung sa bahay, kung sa building. Kasi alam niyo po, ang mga engineer, before they build the building o kaya ng house, no, they have their own planning paano ma-construct yung isang building para maging matatag siya. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang na tawag dito. Meron pa yung tinitipid yung mga materials. So, ang nangyayari, pagka nagkaroon ng bugso, yung tinatawag na torrent struck, yung kanina na binanggit. Isang bugso ng malakas na bagyo, lindol, madali pong bumagsak ang mga foundation pag hindi po siya well-rooted and builded. Kaya nga po, ito, kung ikukumpara to sa buhay natin sa physical, kung halimbawa na kung ito lang ay sa pagtatayo ng bahay, napaka sarap isipin na kapag ikaw ang builder na to, maganda yung naitayo mong bahay, maganda yung pagka-plan mo ng bahay mo kung nagpatayo ka ng bahay na maganda yung foundation. Minsan naisip ko nga sabi ko siguro this is the reason din bakit 5 beses ka pipong nawala ng bahay. Kasi ang bahay namin po dati talagang nipahat. Nung nakapag-Hong Kong po ako by the grace of God, nakapag-foundation po kami ng kahit paano ng sementado. Yet hindi naman po talaga tapos ang bahay natin kasi hindi naman po ng family ko inaasam na maging mayaman kami o napakalaki ng bahay namin. Ang pangarap ko lang talaga is magkaroon ng foundation na matigas, matatayuan yung bahay namin kasi 5 beses kami nawalan. Every time na bumabagyo, mabagsak yung nipahat namin Lagi po kaming nawawalan. So sabi ko, Lord, pag dumating yung araw, yung prayer ko kay Lord na sabi ko, pagpalain mo kami. Sabi ko nawa, yung susunod na bahay namin is builded and rooted and founded. Sabi ko talagang, papasimento ko talaga, Lord, yung buong paligid. Kaya yung bahay namin, simentado siya. No, simentado yung pinaka-kalahating katawan niya. Yung sa may tulugan namin, simentado. Sa sobrang gigil ko na maisimento talaga yon.
maging founded siya. Kasi nga 5 beses kami nawalan ng bahay. So, yun ang ginawa ko. Pero pag nakita mo siya ngayon, ordinary house siya, hindi siya tapos. Wala siyang pintura, hindi pa siya napinis sa loob ng bahay. Maalikabok yung loob ng bahay. Yan, ginagawan lang namin ng paraan na maging maayos yung ambience sa higaan. Yan yung kapatid kong babae. Nilinis lang, ganun. Pero talagang naalikabok yung loob. Yung labas lang ang pinapinis ko bago mamatay yung father ko. Kasi ang pili ng tatay ko nun, kung ipapapinis mo yung bahay, unahin mo yung labas, sabi niya. Kasi para hindi pumapasok yung tubig na absorb kasi ng cement, ng hollow blocks yung tubig, yung malapit kami sa dagat. Yun, so, I praise God kasi builded na talaga and rooted na yung bahay namin. Kahit na ganun siya, hindi siya buo, sira na nga din yung bubong, natutuluan na din kami. But yet, I experienced, the Lord let me experience to tumira po din sa bahay na ganun, na founded and rooted siya. I praise God for that kasi hindi naman po ako materialistic na tao. Okay na ako dun sa ganun, masaya na ako dun na pinarana sa akin ng Panginoon na maganda din pala Lord yung nakatira sa ganito na bato. Tapos sabi ko, yung talagang mayero din kasi palaging inipahat ang bahay namin. Tapos minsan trapal na lang yung iba ng bahay namin. Tapos punong-puno ng karton. Yung alam yung pag may tumutulo sa lipat nyo, lalagyan namin ng karton o supot para yung tulo lumampas, hindi tumulo. O minsan, naranasan namin, may planggana kami natutulog, yung planggana sa paanan, sa tabi namin. Hanggang ngayon, nangyayari yan kasi pag may sira na yung yero ng bubong namin, yung anak ko, yung paanan niya, may sahod na ano, na tawag doon na batya. Yan. So, ganyan. Tapos, o kaya, kami yung mag-a-adjust. Siyempre, may tulo eh. Ipipihit nila yung higaan nila dun sa walang tulo. Ganon. Ganun yung mga experience namin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, kahit nayero na siya, dahil nga may tumutulo na, ganun pa rin. But I really praise God kasi tinuruan kami ng Lord na matuman yung bahay nyo, manatili kayo na tao na nakatira doon, hindi mga kuwago. So, napakasarap pa rin ng ganun na simpleng buhay, no? Pero pag ilalagay mo po to sa spiritual mo na buhay, let's jump in. Let's go deeper. If it is spiritually, paano nga ba ang kinahalin tulad ng Panginoon sa buhay natin ito? Okay? Sabi ng Lord, kapag ikaw yung man na nag-build up ng house mo, isipin natin that house is your faith who dug down deeper and laid foundation on rock. Ibig sabihin, kung yung faith mo ay na-dug down mo deeper, laid on the foundation of rock, ibig sabihin it is rooted, matigas, pinayabong, pinatibay, pinatindi, pinalawak, pinatibay mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. No, yung foundation ng faith mo, yung house mo. Kung yan po ay matatag, pinatatag mo, no, na matatag talaga, kahit ano pong bagyo ang dumaan sa buhay mo, kahit anong temptation pa ang pagdaanan mo, kapatid, hindi yan basta-basta babagsak. Kasi po bakit? Ang foundation kasi niyan, semento na. Sementado na, kaya wag kang magpa-foundation ng faith mo na gawa lang sa kahoy, katulad ng dati kong bahay. Gawa lang siya sa kahoy, kaya madali siyang ma-struck down. Madali siyang gumuho, madali siyang bumagsak. Na magsisimula ka ulit sa simula. Yun ang mahirap, kaya kailangan pag mag-build ka ng foundation ng faith mo, siguraduhin mong totoong faith yan. Yung kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan natin sa buhay po, na napakabibigat na challenge and temptation, kasama ang temptation. Alam niyo, ang buhay Kristiyano, akala mo sa sarili na, akala natin sa sarili natin, napakatatag na tayo ng faith natin. Pero pag pinainan tayo ng kaaway ng ng hain ng laman, ako masarap pa naman ang hain ng laman. Eh, di ba, kahit sa pagkain ng meat, masarap yung meat eh. Pagkain ng laman, ako, isang siklabo lang ng temptation sa atin, sure na sure yan, serbol yan, kakainin mo yan. Di ba, kahit naman tignan mo kung sa manok nga eh, pag ang manok, binigyan mo ng tukain, mabilis nilang tukain yan. Kasi sa laman nila eh, their flesh is longing for something to eat. So parang ganun din tayo sa temptation, no? Pag sa battles naman ganun din, kapag mahina yung faith mo, isang alaw lang ng Lord ng test, ng trials sa'yo, trials mo, pag inalaw yan ng Lord sa buhay mo, pag ikaw hindi rooted and founded, yung faith mo, talaga, babagsak yan. Sigurado yan. Mawawala yan. Kaya nga po may tinatawag na lukewarm. Biblical yung lukewarm. Yung mga nagbabackslide.
because of that foundation that are not founded in the Lord. Okay? Naintindihan? Kaya kailangan binibuild up siya para kahit na anong torrent yung bugso ng grabing shake ng bagyo na dumating sa buhay natin, mga battles, fires, circumstances, challenge na yan. Kahit anong shake dyan sa'yo sa faith mo, you will still continue to stand in the Lord. Sabi niya, you will look at the Lord, no, as the foundation of your faith, and you will be still, for you know who the Lord that you are serving is. In Book of Psalms yan, nakalagay. Hanapin mo lang. Okay, mga revelation ng Lord. Okay, so the foundation is built on the rock. Kaya nga rooted. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag rooted ang pagkaka-build ng foundation, and very good yung pagkaka-build up niya dun sa ilalim. Hindi po yan basta-basta mababagsak. Minsan nga, may building na bumagsak yung foundation, kalahati lang yun kalahati lang yung natakyas dun sa building na na-shake. Pero yung pinakakalahati ng building, alam niya ni Papa, buhay pa yung pinakababang part. Pwede pa nilang i-rebuild yun. Kasi buhay pa yung foundation niya, matigas pa eh. Hindi basta-basta nasi-shake. Yung katawan na nasira kahit sa bahay. Nasira yung upper part pero yung root niya nandun pa rin. Ganun yung tinatawag na rooted foundation. Founded talaga siya, matigas. Hindi mo siya basta-basta masi-shake. Nangihina siya. Pero hindi siya totally distract. O nagkukuhan lang na nangihina lang siya pero hindi siya totally distracted. Okay? Next word is in the verse 49. Sabi niya sa verse 49, but the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and distraction was complete. Ang dali lang ng word, di ba? Ang daling unawain. Ikaw ba yan? Tayo ba yan? Mag-check na tayo ng sarili natin. Let us do self-check, really self-check. Kasi kapag ikaw tong taong to, narinig mo nga yung salita ng Panginoon, but you're not putting it into practice. Like yung kung kahit anong aral mo, hindi na-absorb ng buhay mo, hindi mo rin ina-apply. Kaya mahina yung foundation mo eh. Your foundation is just hanggang ngalang-ngala lang. Di ba? Hanggang dito lang sa leeg, nabasa mo lang, mindset na mind mo lang, but you didn't put it into your heart. Kaya hindi siya napuput into practice. Kaya pagka dinaanan ka na ng battles, meron ka ng temptation, wala na. Yung foundation mo, hindi na uubra. Talagang masisira siya. Torrent struck na lang, yung bugso, sabi na lang, shake na lang eh. Kaya yung torrent struck by bugsong grabe. Wala na, talagang magkukulaps. Pag nag-collapse na yung collapse pa lang yun ha. Pag collapse niyan, kapag ka nagkalamat yung faith mo na sinasabi mong faith-faithan, at hindi yan founded in the word, if it is not rooted, nasabihin ko na sa'yo kapatid, sigurado, if it is a temptation, you will be tempted. If it is a battle, you will struck down. Sure yan. Kaya nga ang encouragement sa atin ng Panginoon, you have to really be rooted. Ito yung mga taong unfounded well or unrooted. Hindi na naayos yung foundation ng faith nila. Nakahang lang, mababaw, pagkakatayo, pagkakabuild. Yun lang, nakahang lang sila. Alam niyo ba na may tanim, mayroong isang tanim, ay may mga pananim pala, o halaman, sabi na halaman, na nabubuhay sa tubig. Yung halaman na nabubuhay sa tubig, na lutang, like water lily, pag binunot mo sila, tinanggal mo sila sa tubig, tanggalin mo, mamamatay yan. Mababaw eh, walang root, walang pagkakapitan. Pero tignan mo yung puno ng kahoy. 'Di ba? Kahit na minsan pinakamalaking puno pa nasa struck down na, but it takes long time. Pero kapag ang isang halaman nasa tubig lang, hinanggal mo siyang ganun, wala nang buhay yan. Yung mga uproot, unfounded, unrooted. Mahirap sila kasi wala silang kapitan, mahirap silang mabuhay. Mahirap silang mag-stand still. No, hindi sila nakakaabante. Nahihirapan po sila. Ganun siya. So, kailangan tayo, we have to be founded. No, kailangan matatag yung talagang foundation natin. We cannot be this foolish one. This is the foolish one eh, referring to sa foolish one. Ito po ang pinakatawag dito, mahirap na buhay ng isang mananampalataya kapag foolish ang buhay mo. Yung root ng faith mo. Kung yung battles nyo ngayon, may battles kayo, baka sabihin ko sa inyo, hindi nyo pa battles yan.
Sabi ko kasi sa inyo, lagi kong sinishare sa inyo, pag yung battles mo na, tapos may binabattles ka pang battles ng iba, that is the true battle. Diba? Pero wag yung battles mo pang sarili mo pa lang, pamilya mo pa lang, dinidibdib mo na yun. Nag-emoticons ka sa Facebook, yung problema na nga, pinost mo pa sa Facebook, nagtag ka pa, ay, nako kapatid. Ay, nako kapatid. Walang mangyayari sa buhay mo. Sa Facebook ka pa nagsumbong, kalimutan mo yung Diyos mo. May nananampalataya ka pa naman. Paano ka titignan ng kapwa mo? Diba? So, not as that. A rooted one, a rooted person, Christian, a truly servant of God, must be rooted and founded in the word of the Lord. Kailangan, pag sinabing founded ka sa word of the Lord, makikita sa buhay mo, nasasadya sa buhay. Anong pinagdadaanan mo, tahimik ka lang. Okay lang yan. Meron ka wala, okay lang yan. Tahimik ka lang. The Lord knows what you need. No? The Lord knows kung ano yung dapat na kailangan mo sa buhay mo. No, you are there. He is there. Diba, with you. Pangako yan ng Lord eh. I am your Emmanuel. Sinabi niya. Not yan. I am your Emmanuel. I am with you. God is a God of promise. Pag may battle ka, sabihin sa'yo ng Lord, o di ba sinabi ko sa'yo, o Joycey, o kapatid, di ba pangako ko yan sa'yo na if you have your battles, I will fight for it. You no longer to think of that. I am your banner, a God of banner. Diba? I will fight for you. I am your Nisi. Diba? So, Jehovah Nisi siya eh. Kaya, kailangan may mga founded and rooted word tayo ng Lord. Kasi pag hindi, just one torrent, bugso lang ng battles natin. Wala na. Pag nag-shake, wala na. Alam niyo ba, kung makarating kayo sa lugar ng Taiwan, kung hindi pa ako nakaparating dyan, marami po dyan bumabagsak ng mga building. Marami kasi dyan, mahina daw yung, parang sabi, tinipid. Mahina yung foundation. Or yung iba naman, ang sabi nila, kapanahunan na, katagalan na. Eh, pasukin kasi sila ng ng building eh. Palagi sila, ng building ng tawag dito ng lindol, yung lugar na yan. So, kaya kadalasan, marami talagang nasisirang mga establishment dyan. So, sabi ko, bakit kaya hindi pa nila siniguro ma-build up yung building ng mabuti na gumastos na rin sila. Alam niyo dito sa Hong Kong, hindi nyo gaano mababalitaan na may bumagsak dito na building. Bakit? Kasi founded po kasi ang mga building dito. Talagang di bali nang gumastos sila, but that building will really live long time. Marami nang namatay na tao, buhay pa rin ang mga building. Yung mga old story dito na building, no, buhay pa rin sila hanggang ngayon. O yung labas lang yung nakikita mo na old, pero pag pumasok ka sa loob, para pa rin silang bago. And you can see the foundation is really strong and rooted. Talagang founded talaga. Kaya na-amaze na ako dito eh, pag nakikita ko sila. Nilalagay ko rin lahat ng mga nakikita ko sa paligid ko, pinagpapasalamat ko sa Lord. Sabi ko, Lord, salamat kasi kung hindi rooted, founded tong building na to sa pagdaan ko pa lang dito, sa ulan, sa bagyo, sa lindol, na magnitude ng 5, something like that. Sabi ko, siguro nahulugan na ako nito. Sabi ko nga kay Lord. So, really, nakaka-amaze kung paano magpalasap ang Panginoon, paano natin siya kilalanin, and we build even our faith in the Lord. Okay, so may study ako dito. Pabilis na lang to. How to build a strong foundation in Christ. Meron dito, sabi niya, we should trust the Lord and know that the promises of God are sure. Niwala ba kayo doon? Sigurado ang pangako ng Diyos, pero yung pangako mo sa Kanya, magta-tights na ako, tighter ako. Tighter siya. Hanggang kailan ka magiging tighter? Giver ako, mag-offer ako na offerer ako, di offerer ka. Naku, hanggang kailan ka magiging offerer? Hanggang kailan ka magiging tighter? Diba? 2006, I was already a Christian. No? Hanggang ngayon, walang nakakabit ng tights ko sa church namin. Wala. Kaya baka sabi ko nga sa inyo, kung tighter kayo, offerer kayo, huwag niyo pagmalaki sa akin. Kasi sabi ko, baka magkasingilan tayo pagdating dyan. Baka yung 10% mo, 10% ka lang, ang complaint pa ng puso mo, tapos yung intention pa ng heart mo, wala. When you are a tither, you just give it to God. Don't think for what is that. Pero, ang sure ko lang sa'yo, that is for the glory of God. Kasi, itong ang church ko, napaka-transparent nila. Diyan din ako natuto ng transparency nila pagkatungkol sa church. Kaya siguro si Lord din, binigyan ako at tinalaw ako ng Lord talaga na mag-handle ng mga tithes, no? Siguro talagang nakikita naman ng Lord. Even though hindi ko talaga hawak yung pera, hindi naman talaga ako naghahawak. Siguro yun talaga yung assignment sa akin ni Lord. Apart from giving my
part talaga sa Kanya. So, kailangan, yung pangako, pag nangako ka sa Panginoon, pangako, kasi si Lord faithful yan sa promise natin. Tayo, laging pumapalya yung pangako natin sa Kanya. Diba? Remember that, kung sa tithes pa lang natin, hindi na natin magawa. Wala, huwag ka na lang mangako. Ang pangako mo sa akin na, yung, lalo na yung tawag dito, pangakuhan ka ng isang tao, pangakuhan mo, tapos akala mo, nakakalimutan mo that person is used by God. Eh di naririnig ng Holy Spirit, hindi lang yan ang nakakarinig. You're talking to the Holy Spirit. Diba? Tapos nangako ka, narinig ng Lord. The promise of God is sure unto you. But remember, to check also your promise to God if it is really sure. Kasi walang assurance yung pangako natin sa matalang yung pangako ng Diyos. Lahat yan, kumpirmado. Lahat yan may assurance. May insurance ka pa nga. Diba? In Psalms 91, your protection, your umbrella of protection, insurance mo sa Lord. Hindi, di ba? 10% nga lang. What is that for your insurance? Di ba? Sa Lord. So, ganun ang Panginoon. Remember, if you are really trusting God, trust Him fully to His promises. Kailangan, ang pagbibuild ng foundation, how you will build it strong, puno ka dapat ng Word of God, you are rooted. Kasi pag may problema ka, halimbawa, may sakit ka, paano ka magko-complain kay Lord? Paano mo kakausapin Lord? Ay, sabi mo pala sa akin, Lord, sa salita mo, by your stripes and wounds I am healed, Lord. May baon ka. You are trusting the word of the Lord. Eh, paano pag wala kang spending time eh. Eh di, sasabihin mo sa sarili mo, ano ba yan? Ang sama ng pakiramdam ko. Mamamatay na yata ako. Ay, naku. Nag-declare ka pa sa bunganga mo. Eh, ang tapang-tapang ng bunganga ng tao mag-declare, lalo na pag nakakilala na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng kagalingan, unang-una, spiritual, sa kabunganga ng taong ito. Ganun ko yan pag-pray. Ang ganun, kasi, nakaka-discourage eh. Diba? Kristano ko pa naman, tapos ganun. Kaya minsan, naghihingi lang ako ng prayer if I am not feeling well. But my situation, I will not really share it to you. O how that situation I am going through. Gaano siya kalalim, gaano kapin, at paano ko siya ini-endure. I'll just ask prayer for the strength. I have the Lord and I trust Him for everything. Yun yung word ko sa kanya. I trust you, Lord. I know that I am your child. Alam ko kasi na anak ako ng Panginoon eh. Kung alam mo kung na anak ka ng Panginoon, totoo sa'yo yung pangako ng Diyos. Then you can build your foundation strongly. And ano sabi niya, we need to abide in God's word. Alam niyo, biblical to nasa book ng, nasa Bible yan. Abide in me, sabi ng Lord. Abide in my word. Diba? Sabi niya, then I will abide in you as well. So, we need to abide in God's word. Kailangan talaga, napakahalaga ng Bible. Naka-abide sa Bible, hindi sa kahit na sinong tao. Baka mamaya, minamanipulate ka na ng tao dyan sa paligid mo, hindi mo pa alam, doon ka naka-abide. Ang sabi ng Lord, we need to abide in Him, hindi po sa ibang tao. Kasi, kapag nagbibuild ka ng foundation ng faith mo, hindi tao ang makakatulong sa inyo to build faith. Either, that person will help you if he is really a true instrument of God. You can hear. Minsan kasi, hindi naman kailangan na palaging titulo na lang ang babasihan mo to encourage you. Maraming Barnabas sa mundong ito ng mga mananampalataya. They are not, they are unknown na mga titled person, mga pastors, bishops, they are not, but they are truly doing their part, for the kingdom of God. They really abide in their words and become Barnabas to other people as well. And how Jesus give them that homework, their assignments, ano yung gawain nila sa ministeryo. We need to apply God's word to our lives. Believe it, live it, trust it, apply it, and pray according to God's word. Di ba? Nako, Nay. Application na pala itong pinag-uusapan. O, dapat nakikita, evident. Nakikita sa buhay, pinaniniwalaan mo, nilalakaran mo, sabi niya. Tapos nagtitiwala ka at nakikita sa iyo at nagnanalangin ka according sa salita ng Lord. Paano ba mag-pray? Hingi ba ng hingi dapat? How can you build your foundation if you're like that? You always ask to God. But hindi mo sabihin sa Lord, Lord, thank you, ngayon pa lang. Nire-receive ko na ang mga ang mga sagot mo sa pangako mo sa akin kasi pangako mo yun. Sabi mo, ira ko ng kingdom mo, Lord. Diba? Ako ganyan ako mangulit sa Lord eh. Talagang sinasabi ko, Lord, sabi mo, tagapagmana yung anak mo. Panginoon, wala na akong pambiling pagkain ko. Ganyan kasi Lord. Hindi naman siya bingi.
Diba? The Lord will use an instrument. Makakuha na ako, mahilig ako magtapat sa Lord nang nasa saloobin ko. Minsan tahimik lang ako eh. Hindi ako nagsasalita, alam na ng Lord yun. Pagka minsan ayoko magsalita, ayoko magsabi kay Lord, minsan nahihiya din ako sa kanya. Pero kahit na hindi ko sabihin, kasi nakikita ng Lord yung desire ng heart. Nakikita niya yung desire. If the Lord sees the desire of your heart, tapos gusto mo kumain Lord ng ganito, pero hindi pa ngayon kasi ganito, ganyan. Gusto ko sana Lord, pero once ko kasi yun eh. Anyway, Lord, sabi ko, yung needs ko na lang muna. Kailangan ko ng ganito, ng ganyan, ito na lang muna. Okay, sabi ko, set aside ko muna yun. Ito muna kasi, ito muna na. Pero talagang dapat nakikita sa'yo, you're living in the Word of God. Alam niyo, gustong gusto kong buhay, yung mag-isa ako, tahimik ako, kausap ko si Lord. Yung ganito ako, ganito, nakaupo ako sa ganitong situation, hindi ko kayo kausap, wala akong preaching time. Ganito lang ako, sabi ko, Lord, ang dami pa rin tao na kailangan maabot. Alam mo yun, nakikita ng mata ko. If I will not be your instrument, can you use other instrument for them to reach out? Kasi hindi ko naman kaya mag-isa. Can you build an empire of evangelists? Gumaganyan ako dyan magdideclare ako sa lugar. Pag naglalakad ako, akala nyo, naglalakad lang ako. Ano ka, na itong mas na ginagamit namin dito, naging opportunity to sa akin to pray while I am working. Nagmukhaan ako, tawag dito, prayer walk. Nananalangin ako sa daan, yung mga, itong mask na to, na-cover na naging opportunity to sa akin na Lord, I pray, O Father God, and where I have walked, sabi mo, Father God, your Holy Spirit is living within me, then use this foot that I am stepping into it. Panginoon, makapakami ko ng mga taong hindi pa nakakaligtas, nakakakilala sa iyo. Then they can also have their salvation, Father God, use your instrument. Ganon, nagpiprayer walk ako, ganyan ang dinideclare ko. You don't know about my life. Nang talagang lively life na makita niyo. Ito lang, makita niyo lang ako si nanay, disciplinaryan yan. Ayaw ko makipag-usap sa kanya. Kasi ganito, ganyan yan. Wala akong pakialam, i-gossip mo ako. Hindi ako takot masira pangalan ko. As long as I am doing it for the glory of God. I don't care about your concern sa akin, sa character attitude ko. That's okay to me. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko rin ipupush yung sarili mo sa akin. That's it. What I am living is that I'm living what the Lord wants me and my purpose. Yung purpose ng Lord sa buhay ko, yun ang nilalakaran ko na. If you don't like me, that's it. That's okay. Walang kaso, hindi rin ako takot na ikwento mo ako kung kani-kanino na ganito si nanay. I don't care. Bakit? Sino ba yung talo? Sino ba yung nakikinig sa'yo? May kakampi naman ako eh. Hindi na ba yung kakampi ko? Si Lord. Sabi ng Lord sa akin, huwag kang mag-alala anak, gawin mo lang kung anong dapat mong gawin. Ipahayag mo lang yung nais at nais ko at kalooban ko at yung purpose ko sa buhay mo. Sige lang. Ano man ang gawin nila sa'yo, lagi mong tatandaan, vengeance is mine. Ako ang maghiganti para sa'yo. Kaya di ako takot. That's it. Kasi I am living in the word. I am trusting God. I am applying it in my word. And I pray to God. Yan ang buhay ko. You didn't know me well. Makikita mo lang ako, napaka-disciplinaryan ni nanay. Ganito ako makipag-usap. No? Wala talaga akong sinisino. Pastor yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit nga dito sa church namin, nag-iingat din ang mga pastors kasi kinikilatis talagang pinakikinggan ko sila. Talagang nakikinig ako. Pero pag nagkamali ka ng salita, magsasalita ako. Wala akong pakialam sa titulo mo. Sabi ko nga, we are equally made by God. Ginaganyan ko sa kanya. Title lang ang meron ka, pwede rin ako magkaroon ng ganyan. Sabi ko nga sa kanila. Pero hindi ko yan ipagyayabang or gagamitin kanina. Sabi ko sa kanila. Why? Because I am living as a servant of God. Not for the title, but for the word. Well done, good, my faithful servant. Kasi servant ang nakalagay sa Bible, hindi naman faithful pastor. Diba? So, everything must be seed. Okay? And at last, we need to have faith in Jesus and His God's word. Yan ang pinakamahalaga. Diba? Pag nag-build ka ng foundation, mahalaga kay faith. Napakahalaga nun. Okay? In the book of Psalms, merong ganito. In Psalms 119:105, hindi ko talaga ma-memorize yung buong chapter na yan. Pinakamahaba. Haba kasi ng chapter na yan. Binabasa ko lang. Okay, sabi niya, meron lang akong 10 Psalms sa book of Psalms na buong chapter. Ang pinakamahabang chapter na memorize ko dyan is yung Psalms 103. 23 kwan yan, verses. Memorize ko yan. Ang iba, merong 12, merong 10 verses. Memorize ko siya. Basta 10 yan. Salmista sa book of Psalms. Pero itong Psalms 119, binabasa ko lang yan kasi napakahaba yan. Sobrang haba. Okay, sabi niya dyan, your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Kaya pagka tayo ay nag-build ng foundation, remember to go back to the Word. Who is the Word? It's Jesus Christ itself. Go back to your Savior and King. Balik ka sa salita ng Panginoon. Pag nasa struck down ka, ito lang yung bibigay ko sa iyo. Wala nang iba. Go back to the Word. Balik ka sa Kanya. Kasi yan lang. Lahat ng tao nagkakasala. Ngayon, pag nangyari yan sa'yo, balik ka dito para i-remind ka ulit ng Lord. Okay, balik ka dito. Ito yung light and lamp mo. Ito lang, wala nang iba. Hindi tao. Hindi yan ang magpapalakas sa'yo. Either gagamitin kami ng instrument, nakakatulong kami, but the discipline will not come from us directly. It will only also comes from you. Tulungan mo rin sarili mo, kapatid. Okay? So, yung conclusion natin ito. Be like the wise builder, he has a rock foundation. Therefore, neither flood nor any torrent struck his house. Build yours wisely. It couldn't be shaken because the foundation is well built. Naintindihan nyo? Maging kapareho daw tayo ng wise builder na yung kanyang foundation ay itinanim, ibinaon niya. Foundation of faith. Binaon niya ng talagang rooted. No? Yung pagka-foundation niya. Doon. Para hindi siya, anumang dumaan sa kanya, baha man, bagyo, bumugsuman ito. Yung pagkakalagay niya ng foundation niya, ng kanyang tahanan, ng faith niya, is rooted. Na-build niya yun ng wise. It could be shaken. Nagagalaw siya. Siyempre, nanghihina din si nanay eh. Pero hindi niyo makikita na pinanghinaan ako. Bakit? Kasi may God. Okay? I also feel shaken. Nasi-shake din ako, lalo na pag nakikita ko yung isang tao na rooted tapos nanghina. Isa yan sa na nag-shake sa akin. Nasasaktan ako, umiyak. Marunong din akong umiyak. Akala nyo ba? Hindi nyo lang ako nakikita. Uy. Uy, nanay, hindi ka namin nakita umiyak. Umiyak din po ako. Pero bira nyo lang ako makita na umiyak ng harap nyo. So, umiyak ako lalo na nasasaktan ako pag nakita ko yung isang tao na naging rooted, founded na, and therefore it was struck down. Nakuhan siya na isang temptation lang, isang bugso lang ng battle sa kanya. Nawalan lahat ng binasa niya sa Bible, something like that. It really hit me a lot. Nasasaktan ako ng sobra para hindi para sa sarili ko, kundi para sa family. And the only thing I can do is to pray for that person. Wala nang iba. Yun lang yun. So nawa, no, tayo'y maalala natin lagi yung builder na to, yung wise builder. Ito yung application ko sa inyo. Naiiwan kasi didiretso na po ako ng church. Are you the wise or the foolish? Pangalawang question, am I obedient? Okay, so dalawa yun. Ika-copy-paste ko yan, ilalagay ko po sa natin, box natin. And then we can already pray. Hallelujah. Purihin ka ma, aming Panginoon at dakilang manulubos. Maraming salamat po Panginoon sa ipinagkaloob mo po na salita sa amin, Lord God. We truly magnify your name, Lord God. Thank you for the revelation, for the fresh revelation that you have revealed unto us. Thank you, Jesus, for the leading of your Holy Spirit, Lord God. Thank you for there is no distraction kahit po maingay dito, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Truly that ikaw pa rin ang mag-reign saan man. Reign and shine continually in our lives, Lord God. Continually to use each and every one of us, Lord God, to be the light and salt of Lord God of this world, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na pagtibayin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Bigyan mo kami, Lord God, ng discipline namin, our spending time unto you. Panginoon, patuloy kami na sa mailalim, Lord God, sa pagbibigay ng panahon, ng oras, Lord God, sa pagbabasa ng iyong mga salita. Lord, pananalangin and worship your name as well, O Lord God, through the singing of Father God, of your worship unto you, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita din na nagmumula sa iyong mga salita, Panginoon, sa Holy Scripture, Father God. Thank you, Lord God. Huwag mo yan, Lord God, na manakaw ito ng kaaway, O Father God, ang mga seed na itinanim mo. I pray, O Father God, for blood covering. Seal it with your blood. Never let the enemy touch it, O Lord God. In the name of Jesus, I declare, O Father God, wisdom to flow, O Father God, to those who will share your words and maging additional sagot, Panginoon, sa mga application na ibinigay niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa lamin. Salamat, O Diyos, purihin ka pakilahin, sambahin ng iyong pangalan, Lord God. Bless your servants, O Father God, and rise them continually, Lord God, patatagin ang kanilang faith, ang aming mga faith, Lord God, so that we can continually, O Father God, grow and walk for the glory and furtherance of your kingdom, Lord God. Thank you, Jesus. All glory and praises. I adoration to you. Let thy will be done, Lord God. Cover us with your blood. In Jesus' name, amen.